Tinawag ng Iran na sinungaling si US President Donald Trump dahil sa mga pahayag nito na sinasabing nagkasundo na sila ng Iran na magkakaroon ng tigil putukan dahil nakiusap daw ang Iran na tigil putukan muna, sabay pangako ng Iran na bubuksan na ang Strait of Hormuz. Pero nagsalita ang Iran. Ayon sa Iran, walang katotohanan ang sinasabi ni US President Donald Trump. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? August 3 na tayo ngayon, napakabilis ng panahon at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo ngayon. Ito ay may kaugnayan pa rin sa gulo na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Talagang nalilito ang maraming mga tao, maging mga reporters paiba-iba na ang nasasabi dahil na rin sa mga nangyayari. Merong mga pahayag na sinasabi ni President Donald Trump, tigil putukan muna. Kalaunan, nagsasagawa ng pag-atake. Sinasabi ng Iran, hindi na sila aatake pero umaatake. Kaya marami ang mga nalilito. Ano ba talaga, kuya? Ngayon mga kaibigan, nagsalita na naman si US President Donald Trump at kapansin-pansin din na walang mga pag-ataking nangyayari ang magkabilang panig. Sa mga pahayag ni President Donald Trump, umani ito ng pambabatikos mula sa pamahalaan ng Iran sapagkat sinabi ni US President Donald Trump na tigil putukan muna at ito raw ay dahil sa kahilingan ng Iran. Tama ang iyong narinig, humiling daw ang Iran ng tigil putukan at nagbigay pa ng pangako ang Iran na bubuksan na nila ang Strait of Hormuz. Ito raw ang dahilan kung bakit pumayag si US President Donald Trump ng tigil putukan. Pero mga kaibigan, nagsalita ang Iran. Ayon sa Iran, malaking kasinungalingan daw ang mga pahayag ni US President Donald Trump. Wala raw katotohanan na ang Iran ay humingi ng pabor sa Amerika na itigil muna ang kanilang giyera at lalong-lalong wala raw kasunduan na pinapayagan ng Iran na kanila nang bubuksan ang Strait of Hormuz. Marami naman ngayon ang mga nagsasabi, baka naman natatakot na si US President Donald Trump at kaya ganun na lang ang kanyang mga sinasabi upang hindi mapahiya ay ipinapahid nito sa Iran kung ano ang totoong nangyayari. Ang kanyang sinasabi, ito raw ay dahil sa Iran. Pero marami din ang mga nagsasabi mga kaibigan na baka wala nang ibubuga ang Iran at ang dahilan kung bakit sinasabi di umano ng Iran na wala silang kasunduan sa Amerika, ito ay para hindi rin sila mapahiya upang lumabas na ang umaatras ay walang iba kundi ang Amerika. Pero iginigiit ni US President Donald Trump mga kaibigan na ang kanyang mga sinasabi ay may katotohanan bilang patunay daw suportado ng Israel ang kanilang pinagkasunduan. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, hindi rin umaatake ang Israel sa Iran dahil daw sa kasunduan ng Amerika at ng Iran. Ano naman ang magiging kahulugan sa mga pahayag ng Iran laban naman sa pahayag ni US President Donald Trump? Nangangahulugan lamang ito mga kaibigan na talagang walang tigil putukan. Ibig sabihin, walang kapayapaang mangyayari. Ibig sabihin, gulo pa rin ang mangyayari sa Middle East. Sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Ngayon mga kaibigan, obserbahan natin ang Strait of Hormuz. Ang katotohanan talaga mga kaibigan, hindi pa bukas ang Strait of Hormuz. Katunayan, nitong nakaraang araw, merong ine-eskortan ang United States of America na isang oil tanker. Pero habang ito ay ine-eskortan ng United States of America ay inatake ito ng IRGC. Ang ibig sabihin ito,
hindi nga bukas ang Strait of Hormuz. Kasi kung bukas, bakit merong pag-ataking nangyayari? Dagdag pa ng Iran, handa ngayon ang kanilang puwersa, ang kanilang mga sundalo kung sakaling muling sumalakay ang puwersa ng Amerika sa loob ng Iran. Marami ding mga analyst ang nagsasabi na baka raw pinapaikot lang ni US President Donald Trump ang maraming bansa, lalong-lalo na ang Iran, upang maging kampante ito at nang sa ganon ay makapagsasagawa ito ng malaya ng malaking pag-atake sa loob ng Iran. Ganyan din daw kasi ang ginawa ng Iran sa United States of America. Meron kasing pagkakataon na nangako ang Iran na hindi sila aatake. Pero naging kampante doon ang United States of America at makalipas lamang ang ilang oras, nagsagawa ng pag-atake ang puwersa ng Iran sa mga base militar ng United States of America na nasa Jordan na ikinasawi ng mga sundalo ng Amerika. Kung baga mga kaibigan, parang traiduran ang mga nangyayari sa gulong ito. Hindi lang ito gera o labanan sa pagitan ng kanilang mga missiles at mga sundalo, kundi nagiging labanan din ito ng kanilang mga utak o talinuhan. Pero mga kaibigan, ilang oras lamang ang nakalipas, merong ibinalita ang UNTV News and Rescue, yung news site dito sa ating bansa, na sinasabing habang ang mga pahayag ni President Donald Trump ay pinag-uusapan, naghahanda ngayon ang puwersa ng Israel at ng United States of America. At ang kanilang gagawin mga kaibigan, di umano, ay isang malakihang pag-atake sa Iran. Para bang ang isang nakakabinging katahimikang ito ay naghihintay lamang na merong mabasag. At eto nga mga kaibigan ay isang nagbabadyang malaking gera sa pagitan ng tatlong bansang ito. Sa ngayon mga kaibigan, tahimik pa sa Middle East. Walang mga pag-ataking nangyayari sa mga lugar kung saan naroroon ang mga base militar ng Amerika gaya ng sa Jordan, sa United Arab Emirates, sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait at maging sa Saudi Arabia. Pero naghahanda ang mga air defense system ng nasabing mga bansa dahil hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng Iran sa mga panahong ito. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyayari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So mga kaibigan, kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman na-inform kita o baka bago ka lang sa channel na ito, ay i-consider mo na ang pag-subscribe sa napakaliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.